Hello, good morning mga idol at mga kamamo. Welcome back to Mama Rose TV. So, dalawang araw na lang po at Pasko na. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. So, tiis lang at enjoy lang natin ang buhay kahit na malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Sa OFW, kailangan natin ng pagtitiis para sa ating kinabukasan. So, ayan nga mga idol at mga kamamo. I-share ko lang po sa inyo ang isa sa paborito namin putahin mula noon hanggang ngayon. Yan ay version ng puto. Kung may nakakaalam po sa inyo nitong tawag dito sa recipe na ito, ang tawag sa amin ay kubol-kubol. So ayan, nakabili ako sa Lulu ng 4 na pirasong kasaba, nalimutan ko lang yung price. Ayan, binabalatan ko siya. So the best din po itong gawing negosyo kasi isa ito sa pinagkakakitaan ng nanay ko nun. Ginagawang suman, puto, at marami pang iba. So bukod sa malaki na ang kikitain ninyo ay mura pa siya. Yun nga lang, kailangan ng tiyaga sa paggagawa nito kasi magagadgad ka pa nito. Kung wala kayong food processor, mano-mano gagadgarin ninyo yan. At saka, pipigaan mo yun ang pinaka malupit sa part niya. But, worth it naman po pag nalasahan niyo ang recipe na ito. Super sarap. Hindi ko talaga ipagpapalit dito sa kanin. Ayan, tapos ko na po siyang hugasan. Ngayon naman po ay bibiyakin natin siya sa gitna para matanggal yung ibutod niya. Ibutod po ang tawag sa amin, yung parang ugat sa gitna. At sa pagbibiyak naman po mga idol at mga kamamo, kailangan lang po natin ng doble ingat kasi baka masugatan tayo sa ating mga kutsilyo. Yan po yung tinatawag naming ibutod o yung ugat sa gitna. Tatanggalin po natin yan kasi super tigas po yan. Ayan, isa-isa natin tatanggalan ng ugat sa gitna. Ayan, after natin matanggalan ng ugat, ay gagadgarin natin. Ang ginamit ko rito ay yung sa chest, panggadgad. Kasi naghinayang na naman akong gumastos. Saka na lang pag yung magbibilis ako ng ganito, saka na ako bibili nun. Yung iba, meron din naman ginagamit yung iba na food processor or para siyang blender. Nalimutan kong tawag. Comment down below na lang mga idol at mga kamamo. Ayan, isa-isahin mo yan. Kailangan pagtiyagaan mo kasi nag-crave ka. Ayan. So, ayan. Pagkatapos natin gadgarin ay ilalagay natin siya sa isang malinis na tela. And then, pipigaan natin siya. Kailangan natin siyang tagaang mabuti mga idol at mga kamamo. And after that mga idol at mga kamamo, dudurugin po natin siya bago natin ilagay ang ating mga ingredients. So kailangan wala nang nagbuo-buo dyan. Kailangan durug na durug siya lahat. Yan. And then, lalagyan naman natin siya ng nyug. The best po kung ang ilagay nyo ay yung lukarin. Or yung, alam niyo po yung buko. Yung hindi naman siya sobrang lambot na part. Yun po yung tinatawag namin lukarin. Then, lalagyan ko na siya ng asukal na pula. Pwede rin po kayong gumamit ng white. Ayan, tinansya ko lang siya. So, hindi naman siya sobrang dami. Tama lang. So, I think mga 3 kutsara. Then, after kong malagay ang aking sugar ay maglalagay naman po ako ng asin. So,
isang kutsarita lang po ang nilagay kong asin. Ayan. Then, pagkatapos ay imimix po natin siya ng mabuti para magsama-sama po yung mga sangkap. At saka natin ihanda ang ating steamer. So, yan po ang ginawa kong steamer. Sa noong nasa maliliit pa kami, ang ginagawa ng aking mga magulang na steamer ay yung baon ng nyug at saka yung lata. Yun ang ginagawa nila sa puto. So, ayan, tapos na mga idol. Ready to cook na siya. So, steam ko lang po siya ng mga 30 minutes. Yung iba po ang ginagawa ay 15 minutes lang. So, akong ginawa kong 30 minutes. So, ayan. So, takpan natin siya mga idol at mga kamamo. Iwan natin siya ng 30 minutes. So, ayan. Wow, perfect siya with coffee. Tara mga idol at mga kamamo, let's eat. Salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta, at sa mga bago pa lang, please subscribe and hit the notification para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Bas Merry Christmas! God bless you all! Bye!